serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, malaking bilang ng mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa isinagawang second quarter tugon ng MASA o TNM survey ng Octa Research, tumaas sa 71% ang trust rating o bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mas mataas ito ng 2% kumpara sa 69% na naitala sa unang quarter ng 2024. Tumaas din sa 68% ang performance rating ni Pangulong Marcos mula sa 65% noong first quarter ng 2024 TNM survey. Batay sa survey, pinakamataas ang trust at performance rating ng Pangulo sa Balance Luzon na sinundan ng NCR o National Capital Region at Visayas Region. Samantala, mula sa 68%, bahagyang bumaba naman sa 65% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito rin ang ikalawang sunod na quarter na nakaranas si Duterte ng pagbaba sa kanyang trust ratings. Maging ang performance rating ng pangalawang Pangulo ay bumaba rin sa 60% mula sa 64% na naitala noong unang quarter ng taon. Nakasaad din sa survey na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa liderato ni na Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero ay nakakuha ng 67% na trust rating habang si Romualdez ay may 62% trust rating at 63% performance rating. Isinagawa ang second quarter 2024 TNM nationwide survey mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 5 ng 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Hinikayat ang mga Pilipino na maging makabagong bayani sa sariling paraan. Sa talumpati ng Pangulo para sa Araw ng Mga Bayani, sinabi nito na ang isang makabagong bayani ay may kakayahang iangat ang kapwa, paglingkuran ng komunidad at kumilos upang mapreserba ang mga pamana para sa susunod pang henerasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na maging makabagong bayani sa sariling paraan. Sa talumpati ng Pangulo sa Taguig City para sa Araw ng Mga Bayani, sinabi nito na isang makabagong bayani ay mayroong kakayahan na iangat ang kanyang kapwa, paglingkuran ng komunidad at kumilos upang mapreserba ang mga pamana para sa susunod pang henerasyon. Magagawa rin niya ang pagiging isang makabagong bayani sa pamamagitan ng pagsusulong ng demokrasya, pagsunod sa batas at pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Let us carry on the great legacy of our brave ancestors with the fortitude of an enlightened mind, the strength of compassion and generosity, and the courage of our convictions. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Magandang investment grade rating ng Moody's sa Pilipinas pinuri ng isang mambabatas. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairman, Senador Sherwin Gatchalian, mahalaga ang mataas na marka ng credit rating agency sa isang bansa dahil pagpapakita ito ng tiwala ng mga financial institution at investor sa kakayahan nito na bayaran ang mga utang. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Welcome kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senador Sherwin Gatchalian ang Baa2 credit rating na nakuha ng Pilipinas mula sa Global Credit Watcher na Moody's Investor Service. Nananatili ring stable ang outlook para sa Pilipinas ng naturang credit rating agency. Binigyang diin ni Gatchalian na mahalaga ang pagbibigay ng mataas na marka ng credit rating agency sa isang bansa dahil ito ay nagpapakita ng tiwala ng mga financial institutions at investors sa kakayahan ng isang bansa na bayaran ang mga utang nito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na mas maraming mamumuhunan ang handang magpahiram ng pondo o mag-invest sa naturang bansa. Kaugnay nito, isinusulong ng Senate Committee on Ways and Means Chairman na maipasa na ang Create More Bill. Sa pamamagitan kasi anya nito ay inaasahang mas makakahikayat pa ang Pilipinas ng mas maraming foreign direct investment na susuporta naman sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyang linaw ni Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Investment and Tourism, Benito Techico ang lumabas na group photo na kasama niya at ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Cassandra Leong. Sa isang ambush interview sa isang restaurant sa isang malaking mall sa Pasay City, inilahad nito na walang ugnayang malalim si Cassandra Leong kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, maging sa kanya at isang opportunity o photo opportunity lamang ang nangyari. Dagdag ni Techico na matagal na ang naturang larawan at mula pa ito noong 2020 matapos ang lockdown. Kanyang nilinaw na ang may-ari ng naturang restaurant na How How ang nagpakilala sa kanila kay Leong na sa panahong iyon ay hindi nila kilala. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpahayag ng suporta ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pambansang pulisya sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa mga opisyal, dapat mabigyan ng hustisya ang mga inabusong bata ng grupo ni Kibuloy. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa proteksyon na ng mga pulis ang mga biktima na sumasailalim sa evaluation at assessment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Ayon sa DSWD, hindi sila mananahimik na lamang sa ginagawang human trafficking, sexual exploitation at pang-aabuso ni Kibuloy sa mga menor de edad. Tiniyak ng DSWD na kaisa sila ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagbibigay hustisya sa mga nasa mababang kalagayan sa lipunan. Nanawagan din ito sa iba pang lider na makiisa sa pagbibigay proteksyon sa karapatan ng bawat Pilipino at suportahan ang judicial process. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Executive Secretary Lucas Bersamin inihayag na hindi politika ang dahilan ng aksyon ng gobyerno laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, kundi paggulong anya ng hustisya. Sa isang ambush interview, sinabi ng kalihim na mayroong legal na paraan o batas na sinusunod kaugnay dito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Kailangang gumulong ng hustisya. Ito ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng ginagawang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa ambush interview sa Taguig City, nahinga ng reaksyon ang kalihim kaugnay sa alegasyon na umano'y politically motivated ang ginagawang paghahanap ngayon sa pastor. Sabi ni Secretary Bersamin, mayroong legal na paraan o batas na sinusunod kaugnay dito. Kung matatandaan, pinaghahanap ngayon ng mga otoridad si Kibuloy dahil sa reklamong mayroong kinalaman sa human trafficking. Alam mo, madaling sabihin na politically motivated pero hindi naman totoo. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga lider ng pinakamalalaking partido politikal sa bansa nagsama-sama upang ihayag ang suporta sa Philippine National Police o PNP sa pagtupad ng kanilang mandato. Ito ay sa gitna ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nagsama-sama ang mga lider ng pinakamalalaking political party sa bansa upang ihayag ang suporta sa PNP sa pagtupad ng kanilang mandato sa joint statement ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Binigyan diin na walang sino man na nakakataas sa batas. Hinikayat rin ng Alyansa mga Pilipino na manatiling kalmado at magtiwala sa umiiral na legal na proseso. Ito'y sa gitna na rin ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Ipinaalala rin ng Alyansa na ang katatagan ng bansa ay nakasalalay sa pagsunod sa batas at pagsiguro na makakamit ang hustisya. Mahalaga rin nila ang patuloy na national unity, pagpapanatili sa kaayusan at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Kabilang sa lumagda sa joint statement sina PFP Executive Vice President Secretary Anton Lagdameo, Lakas CMD President at House Speaker Martin Romualdez, NUP Chair Ronaldo Puno, NPC Chair Vicente Soto III at NP National Director Yevgeny Emano. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, humihingi naman ng paumanhin ng Philippine National Police o PNP sa mga naabala sa isinasagawang operasyon upang maaresto ang nakasuhang pastor na si Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na walang masabing deadline kung kailan ihihinto ang operasyon. Tuloy pa rin po yung pag-search natin at meron nga po tayong isang particular na lugar dyan na binabantayan natin at pinipilit pong matrace kung saan po yung lagusan at entrance po nitong lugar po na ito. Sinabi ni Fajardo na malaki ang paniniwala ng PNP na nasa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit anya ng ground-penetrating radar na matukoy ang kinaroroonan nito. Sa kabila ng batikos at gulo, magpapatuloy pa rin anya ang paghahanap kay Kibuloy at mga kasama nito.
we have reason to believe at may mga informanti po tayo sa loob na nagsasabing nandun po talaga sila sa loob. There is no political persecution here dito po sa kaso ni Pastor Kibuloy. Unang-una sa umpisa pa lang ay nanawagan tayo o mapila po tayo kay Pastor Kibuloy to spare his supporters, his members at harapin itong kaso na ito kasi sinasabi natin regardless of your status in life ay kailangan mong sumunod sa jurisdiction ng korte. Si Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Iginiit ng Philippine National Police o PNP na ginagamit ng kanilang ahensya ang intelligence fund ng maayos at sa tamang paraan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na bukas ang libro ng kanilang intelligence fund sakali mang nais itong imbestigahan. Iginiit ni Fajardo na ginagawa ng pulisya ang lahat ng mga hakbang upang mahuli ang mga nakakasuhang katulad ng pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. We want to assure everyone po, lalo-lalo na po yung ating mga kababayan na nagagamit po sa tama itong mga pondong binibigay po sa PNP and with respect po dito sa intelligence fund na ito naman po ay nagagamit sa tama po at doon po sa intended purpose po niya. At kung mababanggit na po itong nangyari nga po sa kaso po ni dating Bucor Chief na si Bantag at ngayon nga po yung pagkakapuslit na po ni Alice Guo ay ang PNP naman po na done its part at lahat po ng coordination sa mga ahensya po ng gobyerno ay ginagawa po natin para matukoy po yung posibleng kinakakoonan po nila. Si Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang Bureau of Immigration o BI na may tumulong at nagprotekta kay dismissed Mayor Alice Guo upang makalabas ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na sino man ang tumulong at nagprotekta kay Guo upang makapuslit palabas ng bansa ay mananagot sa batas. Inaasikasoan niya ng kanilang ahensya ang pag-alam kung paano nakapuslit palabas ng bansa si Guo. We're really looking into how all these information are pieced together because we've been receiving numerous conflicting information. Up until Monday last week, conflicting pa rin po yung information. There was one country that was saying na nasa amin si Alice Guo. There was another country that was saying nasa kanila rin si Alice Guo. So kinakailangan po talaga ng complete verification ng lahat na ito. At matahi, paano siya nakalabas ng bansa? Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Maritime Council kumikilos hinggil sa panibagong panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Nauna rito sinisi ng China ang pang-uudyok umano sa panghihimasok sa inaangkin nitong teritoryo na nagresulta sa dangerous maneuver at pagbomba ng water cannon sa barko ng Pilipinas na sinagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na paulit-ulit lamang ang mga retorika ng China at walang bago sa mga ginagawa nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Hala na National Maritime Council sa mga hakbang na gagawin ng pamahalaan patungkol sa pinakabagong insidente ng panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang tinura ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos ang pinakauling harassment na ginawa ng China Coast Guard sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Sabina Shoal noong Linggo, Agosto 25. Binigyan din ng kalihim na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng mga diplomatikong hakbang kahit pa sabihing sanay na ang Pilipinas sa mga mapangahas na aksyon ng China. Una rito, sinisipan ng China ang BFAR dahil sa pang-uudyok umano nitong manghimasok sa inaangkin nitong teritoryo na nagresulta sa dangerous maneuver at pagbomba ng water cannon sa barko ng Pilipinas. Pero belta ni Teodoro, paulit-ulit lamang ang retorika ng China at wala namang bago sa mga ginagawa nito. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Armed Forces of the Philippines o AFP nakaalerto para protektahan ang mga Pilipinong mandaragat. Ayon sa PNP o Philippine National Police, nakaalerto ngayon ang air at sea assets
kasunod ng huling insidente ng harassment ng mga barko ng China sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong araw ng Linggo sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Inalerto ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lahat ng kanilang air at sea assets para magbigay ng suporta sa mga Pilipinong mandaragat kasunod ng huling insidente ng pangaras ng mga barko ng China sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong araw ng Linggo sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, tinututukan ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang insidente at committed ang sandataang lakas na protektahan ang maritime interest ng bansa at tiyakin ang kaligtasan sa karagatan ng Pilipinas. Tumanggi si Padilla na magkomento kung pinaghahandaan ng militar ang posibleng gagawing escalation ng China, bagamat kanyang sinabi na nire-rebisa ng AFP ang kanilang rules of engagement. Nagsasagawa din niya ng risk-based analysis ang militar at ang mga commanders on the ground ang magdidesisyon kung ano man ang mangyari. Siniguro naman ni Padilla na patuloy na pinalalakas ng AFP ang kanilang kapabilidad at alyansa sa mga bansang may kaparehong pag-iisip. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Siyam na manggagawang Pilipino na biktima ng human trafficking sa Laos ang ligtas na nakauwi sa bansa. Ang mga nasagip na biktima ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 sa Pasay nitong Lunes sakay ng Air Asia Airline. Ito ang unang batch sa 73 mga Pilipino na nailigtas mula sa mga scam syndicate sa Golden Triangle Special Economic Zone sa Bukeo Province sa Laos. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang mga manggagawa ay pinangakuan ng trabaho bilang customer service representative sa Thailand, ngunit napilitang magtrabaho bilang mga scammer. Tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang buong suporta ng gobyerno sa mga nakauwi ng biktima. Ang DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at iba pang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking ay magbibigay ng tulong pinansyal, psychosocial support at legal assistance bukod sa iba pang serbisyo. Pinangunahan naman ng Department of Foreign Affairs ang pagsagip sa mga biktima ng human trafficking. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, paggawa ng cocoa candy at coconut vinegar palalakasin ayon sa Kaunayan MPC sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Ininot ti Paragduras si Kaunayan Multipurpose Cooperative iti ili ti Pagudpud Ilocos Norte babayan ti tulong dagiti sumagmamono nga ahensya ti gobyerno. Iti panakayuman ni Miss Irish Mystica Sanggir iti DTI Region 1 kini Mr. Valeriano Roldan, chairman iti nasa nga kooperatiba iti tungtungan trabaho, negosyo at consumer program kunana anang ipaay ti Department of Agrarian Reform iti tawen 2016 para iti production building. Inbadad na ana ipaay da ito'y gaputi na ilungalong nga agaramid dati produkto a cocoa candy wenno bukayo do sa dino di malanda iti paragsanay iti babaen met ti Department of Science and Technology iti napinta sa damag kitag tultuloy iti paragiproseso da iti cocoa candy iti agdama. Inbo na nagpay ni Mr. Roldan nga dapay ti dailungalong ken na manarimaan pa lang iti panakaproseso dagiti dokumento ken manamnama nga agaramid dan to iti coconut vinegar. Mangnamnama ti chairman ti Kaunayan MPC amay tultuloy ti nasa nga proyekto tapno agprogreso tinasao a produksyon. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, 40 pioneering community tour guide ng Bacnotan, La Union, sumasailalim sa sertifikasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Ti babalagi ang nakaturpos iti komprehensibo ang makalawas a community tour guiding seminar. Ti upatapulo nga umili ti Bacnotan La Union. Nagbalin na posible dayto ay panagsanay babayan iti panagtitinulong ti local government unit ti Bacnotan ken ti Department of Tourism Regional Office 1. Iti mauding aldaw ti panagsanay di Agosto 25 na ipayan ti Gundaway dagiti nakapaset nga agsanay iti praktikal apadas iti panagpasyar a pagamo kas mock tour. Kalpasan na nang ipay iti tunggal training iti upat a minuto a presentasyon anang ipakita iti kanalengda ang mga aplikar iti Filipino Brand of Service Excellence Standards ken Tour Guiding Protocols. Impakita da pa iti kanalaengdang agsao iti publiko bayat iti panangipayda kadagiti panakaawat da iti napasyarda a tourist spot pili. Kamaudyanan na dimmalan iti written examination dagiti amin ang nakipaset anang saklaw kadagiti tupiko ana pagsasaritaan iti intiro a pitungal daw a seminar. Iti kulminasyon tinasaong nga aktibidad indanon ni Cheresa Lamtukon Municipal Tourism Officer ti Ili tinapasnek a panagyaman na kadagiti amin ng Timabuno ken inyibkas na ti gagar na amang paduras ti adadupay a panagtitinulong ti Department of Tourism ken dagiti baro a nadutukan a community tour guides ti Bacnotan. Manipod RP Ago Albert Kawile para kay Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 2024 Gawang 8 Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry matagumpay. Total sales umabot sa mahigit 4 na milyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Naging malampuson and katatapos lang ang Gawang 8 Regional Trade Fair 2024, August 15 to 18, Robinsons North, Tacloban City. Inian ginhayag ni DTI Eastern Samar Provincial Director Rothelma Samonte, hapakigimang rawhan Radyo Pilipinas. Sumalakan Samonte ang kada tuig nga pagdumaraw pag-showcase hin mga local products sa Region 8, ingin partisiparan hin 13 exhibitors kon MSMEs sa Eastern Samar nga nagbaligya hin magkaiba-iba nga processed foods o wearables and homestyles. Kasumpay hini, malipayon na ginhayag ni Provincial Director Samonte nga nagpanunubrahan target ang rehiyon tungod nga inabot hin sobra 4 million pesos ang total sales kundi in 676,000 pesos ang sales ang Eastern Samar o 108% ang target sales nga 625,000 pesos. Naglalaom hi Samonte nga magdadalan ini hin pagdamoy surok hin panarabawan nga nan sales nga na-generate in magpapaursay ekonomiya ha rehiyon ha probinsya hit Eastern Samar. Tikang ha Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Barangay Carmen Grand Winner sa Higalaay Street Dancing Competition. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Nahimong overall champion gikan sa 11 contingent ang Barangay Carmen sa Ritual Showdown sa Higalaay Festival Street Dancing Competition sa Pilay Sports Complex sa kagahapon adlaw Agosto 26 ning kasamtangang tuig. Isip champion sa Ritual Showdown nakadawat ang Barangay Carmen sa kanitubok nga 400,000 pesos. Isip champion samtang ang Barangay Gusa nahimo nga second runner-up nga nakadawat usab sa 300,000 pesos o ang Barangay Vikingon nga third runner-up nakadawat sa 200,000 pesos. Nakuha usab sa Barangay Carmen ang Dito's Choice Award o ang Minute Burger's Choice Award. Sa laing bahin alang sa street dancing nasakmit sa Barangay Gusa ang first place nga nakadawat sila sa premium nga 50,000 pesos samtang ang second placer mao ang Barangay Puerto nga nakadawat sa 40,000 pesos ug ang third placer ang Barangay Makabalan nga nakakuha sa 30,000 pesos. Alang sa special awards nga adunay 20,000 pesos nga ganti nakuha sa Barangay Carmen ang best in choreography and best in storyline. Nakuha usab sa Barangay Gusa ang best in costume,
barangay Kugman ang nahimong most disciplined o barangay Baikingon ang nahimong best in musicality. Nagpasalamat si Mayor Oy sa tanan nga aktibo nga may partisipar sa nahigayo nga Higalay State Dancing Competition labi na sa 11 ka contingent din kini nagmalampuson o nagmabulokon. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro kini si Popoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Unang batch ng Job Start beneficiary sa Zamboanga City nagtapos sa Life Skills Training sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nakumpleto na sa 40 ka mga benepisyaryo sa Jumpstart Philippines program ang pulo ka adlaw nga life skills training ilalom sa buhatan sa Department of Labor and Employment o DOLE sa pakigtimbayayong sa Public Employment Service Office o PESO sa Zamboanga City. Formal nga gihimo ang graduation ceremony sa mga benepisyaryo dungan sa usa ka job fair nga gitambungan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe kauban ang mga opisyales sa DOLE Region 9. Matag usa sa mga benepisyaryo nakadawat og Certificate of Completion para sa ilang magmalampusong pag-apil sa mismong programa ug nakadawat usab sila og 4,000 ka peso nga allowance gikan sa DOLE alang sa ilang pulo ka adlaw nga life skills training. Ang Jumpstart Philippines program usa ka full cycle employment facilitation program sa DOLE nga gihimo aron mas mapaayo ang employability sa mga kabatan-unan edad 18 hangtod 24 anyos. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, mula Zamboanga, magtungo naman tayo sa Marawi. Ilang kooperatiba na magsasaka sa Lanao del Sur nakilahok sa Halal Conference ng Mafar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Yamang pod sa 14 Agrarian Reform Beneficiaries o di na ARBOS, puun sa pitibarangan na darpa si isa Lanao del Sur ko pagampaganaya ina dun a halal conference sa kepaguluan ni Rona Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o di na Mafar Lanao del Sur, babago din si isa Marawi. Ayad na anta pa programa na sukap pakalawlada o kapangawiya ganiran gulalan ko kapkumani kumaswairan ko kakoperatiba makaayong ko pasudan waga maislap. Sabab sa inapad kumya baloya bandingan niran so bitiara ko halal. Kabasa irokay na Mindalano Kamar Chief Agrarian Reform Division na Mafar LDS, malay kipantag so agri-entrepreneurship mana so kapangawiyagan gulalan ko kang gilupa para pakala susukatan ng mataribasok si Saranaw. Mapakay ko na matundog apad the conference agyang kaya first halal conference siran sa pakaimbitar siran sa pad ang mga opisina. Diya si Johania Yusuf po sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi at yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo mula kay Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Dodoblehin ng Marcos Jr. administration ang pagsisikap nito upang makamit ang fiscal goal nito na maabot ang A credit rating. Ito ay ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman. Ikinatuwa ni Pangandaman ang pagpapanatili ng Global Credit Watcher na Moody's sa Baa2 investment grade credit rating ng Pilipinas. Kumpiyansa ang kalihim na malapit ng makamit ng bansa ang A rating matapos ang 10 taon na Baa2. Matatandaan naman na noong Webes ay pinanatili ng Moody's ang Baa2 investment grade credit rating ng Pilipinas na may stable outlook dahil sa economic at fiscal reforms ng bansa. Sinabi ng Moody's na ang Philippine economic reforms, fiscal consolidation efforts at robust macroeconomic fundamentals ang mga pangunahing salik sa pagpapanatili ng investment grade credit rating ng bansa sa Baa2. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, isa si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona sa top performing central bank chiefs sa mundo. Si Remolona ay tumanggap ng A- rating mula sa Central Banker Report Cards for 2024 ng Global Finance Magazine. Mula sa halos 100 central bankers sa buong mundo, si Remolona ay isa sa 15 nakakuha ng A- rating. Ang 14 na iba pa ay nagmula sa Cambodia, Canada, Costa Rica, Dominican Republic, European Union, Guatemala, Indonesia, Jamaica, Jordan, Mongolia, Norway, Peru, Sweden at United States. 3 central bankers mula Denmark, India at Switzerland ang nakatanggap ng pinakamataas na rating na A+, habang 7 ang nakakuha ng A ratings. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento, 3 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOS sa lalawigan ng La Union ang nakatanggap ng 2 milyong pisong pautang mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ang naturang pautang ay nagmula sa Accessible Loans for Empowered, Resilient, and Transformed Agrarian Reform Beneficiaries Organization o Alert Arbo program ng ahensya. Layunin ng pautang na suportahan ang mga pagsusumikap sa produksyon ng palay ng 54 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa mga organisasyong ito. Ang programang ito na isang kolaborasyon sa pagitan ng DAR, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Land Bank of the Philippines at Agricultural Credit Policy Council ay idinisenyo upang magbigay ng abot-kaya at napapanahong tulong pinansyal sa mga ARBO at kanilang mga miyembro. Layon nitong mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa pagsasaka at mapataas ang kita ng kanilang mga pamilya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue o BIR na ang mga premyo at gantimpala na ibinigay kay Filipino athlete at two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, kasama na ang mga regalo at donasyon mula sa pribadong sektor, ay hindi papatawan ng buwis.
Batay sa National Internal Revenue Code o NIRC, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na hindi kailangang magbayad si Yulo ng income at donors taxes. Sa ilalim ng Section 32B7D ng NIRC, lahat ng premyo at gantimpala na ibinigay sa mga atletang Pilipino sa mga lokal at international sports tournaments at kompetisyon ay libre sa income tax habang nakasaad sa Section 32B3 na ang mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng regalo o pamana ay exempted din sa tax. Maliwanag ding nakasaad sa Section 98 ng NIRC ayon sa BIR na ang nakatanggap o binigyan ay hindi mananagot ng donor's tax. Si Yulo ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng 2 gintong medalya sa Olympics kung saan nagawa niya ito kamakailan sa Paris pagkatapos niyang maghari sa vault at men's floor exercise sa gymnastics. Ayon naman sa mandato ng Republic Act o RA 10699 na pinirmahan noong 2015, ang mga atletang mula sa Pilipinas na makakakuha ng medalya ay bibigyan ng insentibong pinansyal depende kung anong medalya ang kanilang naiuwi sa Olympics, 10 milyon para sa ginto, 5 milyon para sa pilak at 2 milyong piso para sa tanso para sa mga individual events. Bukod sa gobyerno, binigyan din ng pabuya si Yulo mula sa pribadong sektor. Ang pinakabago ay 10 milyong piso mula kay billionaire Manny Pangilinan at isang Chery Tiggo 7 Pro SUV mula sa Chery Auto Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa ng pasiklabin ng Eraserheads ang Araneta Coliseum sa pagbubukas ng UAAP Season 87 itong darating na Setyembre 7. Magpa-perform sina Eli Buendia, Marcos Adoro, Raymond Marasigan at Buddy Zabala sa entablado sa Big Dome bilang parte ng opening ceremonies ng liga na ang alma mater ng banda na University of the Philippines ang magsisilbing host ngayong taon. Sinabi ni UP Office for Athletics and Sports Development Director Bo Perasol na sakto ang tema ng liga ngayong taon na Stronger, Better, Together. Ayon kay Perasol, ang E-Heads ay umabot sa taas, nagkahiwalay-hiwalay, nagkabalikan at ngayoy buo na naman sila sa kanilang homecoming sa UP at sa UAAP. Nito lamang nakarang linggo, tinanggap ng E-Heads ang Gawad Oblation Award, ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay ng UP sa kanilang mga alumni para sa kanilang kontribusyon at kakaibang serbisyo para sa musika na kasama ang mga paboritong kanta ng mga tagahanga katulad ng Ang Huling El Bimbo, With a Smile, Ligaya at marami pang iba. Ngayon, ibabalik ng E-Heads ang karangalan sa kanilang alma mater kung saan magkakaroon ng magkahiwalay na ticket ang pagbubukas ng UAAP para sa opening ceremony at sa main game sa pagitan ng UP Fighting Maroons at ng Ateneo de Manila University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ng San Miguel Beer na kunin ang kanyang ikatlong sunod-sunod na panalo sa pagtatapat nila sa kanilang sister team na Barangay Ginebra sa main game ng PBA Season 49 Governors Cup itong Martes na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Taliwas ang nangyari sa huli nilang laro kung saan naging mabagal ang panimula ng Beermen sa kanilang laban kontra Blackwater at sumakay sa kanilang import na si Jordan Adams na nagpasabog ng 50 puntos para dominahin ang bossing 128-108 nitong linggo. Sa kabilang banda, binuksan ng Gene Kings ang season sa isang talo laban sa Rain or Shine Elasto Painters 73-64 sa unang out-of-town game ngayong season sa Candon City, Ilocos Sur noong Sabado.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Handa na ang OPM o Original Filipino Music iconic rock band group na River Maya para sa kanilang 7 araw na North America Tour ngayong Setyembre at Oktubre. Makalipas kasi ang matagumpay nilang reunion concert nitong Pebrero, dadalhin naman ng mga miyembro ng banda na sina Bamboo, Rico Blanco, Mark Escueta at Nathan Azarcon ang kanilang mga hit song sa Amerika at Canada. Sa isang panayam, ibinahagi ng grupo na sila ay natuwa sa kinalabasan ng kanilang konsyerto ngayong taon, lalo pa at magsasama-sama muli ang grupo sa kanilang international concert tour. Nakatakda silang mag-ikot sa ilang syudad sa Amerika at Canada sa susunod na buwan at sa Oktubre, partikular sa Vancouver, Toronto at Alberta sa Canada, at sa New York City, Temecula, Los Angeles at sa San Francisco sa Amerika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, nakatakda namang mag-perform at tumanggap ng awards ang Philippines Nations Girl Group na BINI sa Voices of Asia Award ng Billboard K-Power 100 sa Seoul, South Korea ngayong Agosto 27. Bukod sa matatanggap nilang award, excited na rin ang mga miyembro ng girl group na sina Mika, Stacy, Maloy, Sheena, Joanna, Colette, Gwen at Aya sa Billboard Korea na makikilala at mapapanood pa ang mga pinakabigating mga South Korean pop stars. Ayon kay Gwen, magpapaka-fangirl siya ng malala dahil makikita na nito ang kanyang mga idolong South Korean artists. Sabi naman ng kanilang leader na si Joanna, excited na silang ipakilala ang P-pop sa Korean audiences. At isa sa mga ipe-perform ng grupo sa naturang awards ay ang kanilang hit single na Pantropiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin chika for today, inamin ng kapuso actor na si Bea Alonzo na may mga umaaligid at nagpapahayag ng intensyon na makilala o manligaw sa kanya. Sa isang panayam ng kanyang Mother Network, inamin ni Bea na may mga nagpaparamdam na sa kanya sa ngayon. Ngunit, paglilinaw niya, wala pa raw siyang dinidate exclusively. Ipinarating din ni Bea ang kasalukuyang estado ng kanyang puso. Sabi ni Bea, okay naman ang lagay ng puso niya ngayon at ine-enjoy niya ang pagiging single. Kahit na abala ngayon sa hit murder mystery series ng GMA Network na Widow's War, ani Bea, sinisikap pa rin niyang magkaroon ng work-life balance. At pagbabahagi niya sa kung paano niya pinananatili iyon, most of the time inilalaan niya ang 3 araw para sa trabaho o sa kanyang hobbies o di kaya naman sa kanyang self-care gaya ng pagpunta niya sa dermatologist at sa salon. Ang pagkakaroon ng work-life balance ayon sa kapuso actor ang nagpapasaya sa kanya ngayon at kanyang nilulook forward.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.